Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakapamaywang si Odie habang tinitingnan ang bola sa kabilang panig ng kalsada. Hindi pa siya makatawid dahil marami pang sasakyan na dumadaan. Hay naku, Jerry. Ang likot mo kasi. Ayan tuloy ang layo ng nilipad ng bola mo. Daddy, pakikuha iyon para sa akin, pakiusap. Pagpapaawa naman ni Jerry. Ang hirap tanggihan ni Jerry kapag nagpapakute ito. Nanggigigil na pinisil ni Odie ang matambok na pisngi ni Jerry. Kung hindi lang talaga kita mahal, pinalo na kita. Ang totoo niyan, nasa party ni Moria sina Odie at Jerry kanina. Hetong pasaway niyang pamangkin, habang nagkakagulo ang lahat ng bata sa games, biglang pumuslit at lumabas. Nasa loob ng bahay ni Monica sina Snooki at Gardo dahil pinapalitan ng Japper si Minnie, kaya si Odie na ang humabol sa pamangkin. Pinabantayan na lang niya si Tom sa mag-asawang Arvin at Kisa. Ang bilis tumakbo ni Jerry, kaya talagang hinabol pa ito ni Odie, lalo na nang makita niyang papunta ito sa bahagi ng subdivision kung saan maraming dumadaang sasakyan. Nang kargahin niya ni Odie ang pamangkin, nabitawan nito ang bola na gumulong sa kabilang panig ng kalsada. Paboritong bola raw iyon ni Jerry kaya nga dinala pa hanggang sa party ni Moria. Hindi naman matiis ni Odie ang pamangkin. Manatili ka rito, okay? Bilin ni Odie kay Jerry. Kukunin lang ni Taddy ang bola mo. Hintayin lang natin na makadaan ang mga sasakyan. Pinanood ni Odie ang pagdaan ng mga sasakyan. Malayo-layo sa mga iyon ang kinatatayuan niya dahil natatakot siyang mahagip. Napangiti siya. Noon ay ginagawa niya ang lahat para magpakamatay na magmumukhang aksidente. Nang sa ganoon ay masundan niya sa kabilang buhay si Pluto nang hindi masyadong masasaktan ang pamilya niya. Pero ngayon, marunong na siyang mag-ingat. Lalo na at kasama niya ang pinakamamahal na pamangkin. Pero bago iyon, may isang tao sa nakaraan niya ang nagturo sa kanya kung paano pahalagahan ang buhay niya. Taz. Hanggang ngayon talaga, nagugulat pa rin siya kung paanong isinasabuhay na niya ang mga salita at mga paalalang binaliwala niya 2 taon na ang nakalilipas. Ngayon lang siguro niya nare-realize kung gaano kalaki ang impluensya ni Taz sa kanya. Nalubos niyang ipinagpapasalamat sa binata. Daddy, maaari ka nang tumawid sa kalsada, untag ni Jerry kay Odie na hinihila-hila pa ang dulo ng damit niya. Okay, baby. Basta huwag kang aalis dito, bilin ni Odie kay Jerry, saka siya mabilis na tumawid para kunin ang bola. Pabalik na sana si Odie kay Jerry, pero nagulat siya nang bigla na lang may motorsiklo na napakabilis ang andar ang palapit sa kanya. May kaangkas na may bonnet sa mukha sakay ang nagmumotor, at iyon ang bigla na lang humila sa shoulder bag niya. Tinangka niya iyong habulin dahil may lamang importanteng bagay ang bag niya, pero hindi naman niya napansin ang kotse na bigla na lang sumulpot mula sa pakurbang daan. Narinig ni Odie ang pagsigaw ni Jerry. Siya naman ay napapikit na lang at hinarang ang mga braso sa mukha. Narinig niya ang malakas na pagkiskis ng gulong sa kalsada dahil marahil sa pagpreno ng driver. Umatras siya para makaiwas, pero nagkandabuhol ang mga binti niya dahilan para mapaupo siya sa kalsada. Aray, daing ni Odie sa isip ng magasgas ang mga palad niya nang itukod ang mga kamay sa kalsada. Teddy! Sigaw ni Jerry na akmang tatakbo palapit sa kanya pero pinigilan niya. Manatili ka riyan, Jerry. Delikado. Nawala lang kay Jerry ang atensyon ni Odie nang marinig ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse at ang galit na boses ng nagmamaneho niyon. Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Nag-angat ng tingin si Odie sa pamilyar na boses. Nanlaki ang mga mata niya nang sumalubong sa kanya si Taz. Oo, si Taz. 2 taon nga siguro ang lumipas, pero hinding-hindi niya makakalimutan ang gwapong mukha na iyon. Ang matipuno niyang mukha, ang makakapal niyang kilay, ang maiitim niyang mga mata, ang matangos niyang ilong, ang perpekto ang hugis ng kanyang mga labi, at kahit ang isang araw ng tubong balbas sa kanyang baba. At ang pamilyar na mainit na pakiramdam sa dibdib niya kapag nandyan si Taz.
Kumunot ang noo ni Taz hanggang sa dumaan ang rekognisyon sa mga mata. Odie Suarez. Pakiramdam ni Odie ay mas masakit pa ang malamig na tono nito kaysa sa mga gasgas sa kanyang mga palad. Gayunman, pilit pa rin siyang umiti. Ako nga, Taz Devlin Fortu. Hindi pa niya ako napapatawad. Leon ang napansin ni Odie habang pinagmamasdan si Taz na kanina pa siya hindi pinupukol ng masamang tingin mula nang dalhin siya nito sa bahay ni Monica. Ayon sa kwento, papunta siya sa kaarawan ni Moria nang muntik na niya itong masagasaan. Pagdating sa bahay ni Monica, nagulat ang lahat nang makitang magkasama sila ni Taz. Pero duda niya ay mas nagulat ang lahat nang hinawakan siya ni Taz sa siko at marahang itulak palapit kay Monica at inutusan ang matalik na kaibigan na gamutin siya. Dahil daw tinangka na namang magpakamatay ni Odie. Mukhang hinusgahan na siya ni Taz bilang suicidal girl pa rin. At dahil sa lintik nitong pabirong komento, kanina pa masama ang tingin kay Odie ni Gardo habang ginagamot ni Monica ang mga gasgas sa mga kamay niya. Kasalukuyan sila noong nasa kusina habang ang mga bisita naman ay nasa garden sa labas. Tuloy naman ang birthday party sa labas habang si Snooki at ang ibang mga bisita na mga kaibigan din nila gaya nina Arvin, Kisa, Oreo at Kirk ang mga ito ang nagbabantay sa mga bata at nagsisilbing MC ng party. Totoo bang tinangka mo na namang magpakamatay? Tila hindi na nakatiis na tanong ni Gardo habang masama pa rin ang tingin kay Odie. Bumuga ng hangin si Odie. Gardo, hindi. Hindi ko sinubukang magpakamatay. Kasama ko si Jerry kaya bakit ko gagawin yon? Inis na binalingan niya si Taz na nakasandal lang sa kitchen counter habang nakahalukip-kip at malamig ang tinging ibinibigay sa kanya. Aksidente ang nangyari. Saan mo ba naman kasi nakuha yung konklusyon mong magpapakamatay ako ha? Pasensya ka na ha? Ilang beses mo na kasing tinangkang magpakamatay at tuwing gagawin mo yon, ako ang napapahama. Kaya pasensya kung inisip kong iyon ang balak mo nang bigla ka na lang sumulpot sa harap ko kanina, sarkastikong sagot ni Taz. Taz, saway ni Monica sa binata. Nasaktan na nga si Odie, ganyan ka pa. Bakit? Nasaktan din naman ako iritadong katwiran ni Taz, saka itinuro ang namumulang noo. Tumama itong noo ko sa manibela sa sobrang lakas ng pagpreno ko. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Monica. Sandali, Odie. Nalinis ko na ang mga gasgas mo kaya hindi na yan maimpeksyon. Pagkatapos ay tumayo ito at ininspeksyon ang noo ni Taz. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang noo nito. Oo nga. May bukol ka. Sandali lang, ikukuha kita ng cold compress. Pinanood lang ni Odie si Monica na maglagay ng ice cubes sa cold compress, pagkatapos ay muling bumalik sa tabi ni Taz. Marahang idinampi-dampi ni Monica ang cold compress sa noo ni Taz. Ang sakit, reklamo ni Taz na parang bata. Tiisin mo lang, malambing na sabi ni Monica na marahan pang pinisil ang braso ng binata. Saka palamigin mo nga ang ulo mo. Kaarawan ni Moria ngayon. Bumuntong hininga si Taz, pero kumalman na ang mukha nito. Okay. I'm sorry. Nakaramdam ng pagkailang si Odie. Pakiramdam niya ay napakapribado at malapit sa isa't isa ni na Monica at Taz noong mga sandaling iyon. Na para bang wala siya dapat doon dahil nakakaistorbo lang siya sa dalawa. Higit sa lahat, hindi niya alam kung saan ang gagaling ang tila paghila pababa sa puso niya. Walang nabanggit si Monica na naging ganoon kalapit na pala ito kay Taz. Hindi na niya kailangang manghula upang malaman na may namumuong magandang pagtitinginan sa pagitan ng kanyang matalik na kaibigan at ni Taz. Mabuti na lang at lumapit kay Odie si Gardo, kaya nawala kina Monica at Taz ang atensyon niya. Anong nangyari, kapatid? Pilit pinagmukhang kalmado ni Odie ang mukha. Na-snatch yung bag ko. Sinubukan kong habulin yung snatcher, pero ayon nga, muntik na akong mabangga ni Taz. Bumuga ng hangin si Gardo at inispeksyon ang mga kamay niya. Sana sinabi mo agad na yan ang nangyari. Paano ko gagawin yon? Pinagalitan niyo na akong lahat dahil naniwala kayong lahat na magpapakamatay na naman ako. Sumbat ni Odie, hindi mapigilang magdamdam dahil hanggang ngayon. Alagain pa rin pala ang tingin sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi naman masisisi ni Odie ang mga kaibigan. 2 taon na ang nakararaan, wala siyang ibang ginawa kundi subukang magpakamatay sa pinakawalang kwentang paraan na magmumukhang aksidente.
Aaminin din niyang napakatagal niyang nawala sa sarili dahil sa labis na pagdadalamhati sa pagkawala ni Pluto. Pero nagbago siya. Natutuhan niyang buuin ang mundo niya. Minahal uli niya ang kanyang buhay. Inayos niya ang sarili. Dahil sa iisang tao. Wala na akong balak magpakamatay, halos pabulong na dagdag ni Odi. Namumuhay ako ng maayos, tulad ng ipinangako ko sa isang tao. Naramdaman ni Odi na napatingin sa kanya si Taz, kaya lakas loob niyang nilingon ang binata. Pero wala rin iyong saysay dahil walang emosyon sa mukha nito. Wala siyang mabasang anumang pahiwatig sa mga walang lamang mata nito. Wala na ang dating init at pagmamahal sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Ang natira na lang ay panlalamig na para bang napipilitan na lang itong tapunan siya ng tingin bilang pakikisama. Gusto sana niyang magtampo, pero alam niyang wala siyang karapatang maramdaman iyon. Siya ang tumakas, siya ang tumakbo, siya ang lumayo. Tanga siya para isiping sasalubungin siya ni Taz ng mainit na yakap pagkatapos ng ginawa niyang pang-iiwan dito, nang hindi ito binibigyan ng paliwanag. O paglilinaw kung ano nga ba ang namagitan sa kanila noon. Dahil hanggang ngayon naman, hindi pa rin siya sigurado. Pasensya, Taz. Alam kong nasaktan kita noon. Sana mapatawad mo na ako. Kung paano patatawarin si Odi ni Taz, iyon ang hindi niya alam. Ang sigurado lang siya, mahihirapan siyang gawin iyon dahil nakikita naman niyang nagtayo ng malaking pader sa pagitan nila ang binata. Dada. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Odi nang marinig ang matinis at cute na boses ng batang babaeng tumatakbo papunta kay Taz. Mukhang napaka-cute ng batang babae sa suot niyang prinsesang bestida na bumagay sa kanyang napakagandang mukha. Mestiza ang bata at para siyang maliit na bersyon ni Monica. Hi baby, nakangiting bati ni Taz sa bata, sa kabinuhat at niyakap. Bakit tumatakbo ang baby? Ang bilis tumakbo ng batang yan, natatawang reklamo ni Kisa na siyang humahabol kay Moria kanina. Nang sabihin kong nandito ka na, tumakbo agad yan. Umaliwalas ang mukha ni Taz, saka nakangiting binalingan ang bata. Totoo ba yon, baby? Bumungis-ngis si Moria, sa kaniyakap si Taz sa liig. Dada, miss na miss kita. Natawa si Taz tawang punong-puno ng buhay. Miss din kita, Moria. Maligayang kaarawan. Doll. Doll. Ungot ni Moria kay Taz. Napailing naman si Monica habang ngingiti-ngiti. Tingnan mo itong batang ito. Hiningan agad ng regalo ang tito Taz niya. Walang problema, Moria, nakangiting sabi ni Taz, sa kabinalingan si Monica. Nasa kotse ang regalo ko para kay Moria. Magsama-sama tayo. Biglang nagkaroon ng katahimikan at pagkailang sa buong kusina nang lumingon si Monica kay Odi na parang humihingi ng permiso. Habang si Odi naman napatitig na lang kina Taz, Monica at Moria. Para silang isang perpektibo at masayang pamilya. Noon niya naramdaman ang bigat ng dalawang taong nakapagitan sa kanya at sa mga tao sa paligid niya. Bakit nga ba umasa siyang walang magbabago sa pagbalik niya? Walang problema, narinig ni Odi ang sariling nagsasalita. Okay lang ako. Ikaw talaga. Kababalik mo lang, na aksidente ka agad, iling-iling na sabi ni Kisa na karga-karga at pinapadede sa bote ang isang taong gulang na anak na babae na pinangalan nito at ng asawang si Arvin na Kismet. Inabutan ng sandwich ni Odi si Jerry bago siya sumagot ng pabiro. Sinabi ko na sayo noon pa, isa akong naglalakad na sa kuna. Si Jerry lang ang alaga ni Odi ngayon dahil ayaw humiwalay ni Tom kay Moria at ayaw naman niyang magstay sa pwesto ng birthday girl dahil syempre, sina Monica at Taz ang bantay ng bata. Kaya hinayaan na niya si Tom sa pangangalaga ng mga magulang. Samantalang si Jerry naman, ayaw humiwalay sa kanya. Daddy, napakaliit ni Kismet, tila namamanghang sabi ni Jerry habang titig na titig kay Kismet. Gusto ko siyang alagaan. Sabay na natawa si Kisa at Odi. Nakakatuwang marinig ang mga salitang iyon sa kapiraso at cute na batang gaya ni Jerry. Tita Kisa, pwede ko bang pakasalan si Kismet kapag malaki na siya? Malambing na tanong ni Jerry kay Kisa na ikinagulat nila. At muling ikinatawa. Kung ipapangako mong mamahalin mo ang anak ko, bakit hindi? Natatawang sagot ni Kisa. Napailing naman si Odi at marahang pinisil ang matambok na pisngi ni Jerry. Ikaw talaga. Noong nakaraan lang, si Moria ang gusto mong pakasalan. Ngayon naman, si Kismet na.
Ang bata-bata mo pa, playboy ka na. Maya-maya lang ay lumapit sina Arvin at Kirk sa kanila. Hinalikan ni Arvin sa mga labi si Kisa, saka sila nilingon. Ano ang nangyayari dito? Mukhang nagkakasiyahan kayo ha. Nag-propose kasi ng kasal si Jerry kay baby kismet natin, natatawang kwento ni Kisa. Pumayag naman ako kaya engaged na sila. Napadiretso naman ng tayo si Arvin, halatang hindi komportable sa narinig. Honey, masyado pang bata ang anak natin. Natawa si Kisa. Pangakong pambata lang iyan, Arvin. Baka nga makalimutan na iyon ni Jerry paglaki niya. Hindi ko ito makakalimutan, nakalabinggiit naman ni Jerry. Natawa lang si Arvin at ginulo ang buhok ni Jerry. Kapag big boy ka na, lagot ka sa akin. Pahihirapan kita sa panliligaw sa anak namin. Napangiti na lang si Odie. Bago siya umalis ng bansa, engaged pa lang sina Arvin at Kisa. Pero ngayon, kasal na ang mga ito at may baby na. Ang bilis talagang lumipas ng panahon. Maligayang pagbabalik, Odie, bati ni Kirk sa kanya na umupo sa tabi niya. Salamat, nakangiting sagot naman ni Odie, saka siya may napansin. Wala si Corazon? Nagkibit balikat si Kirk, nakakunot ang noo. Malay ko kung nasaan ang babaeng yon. Bakit niyo ba siya hinahanap sa akin? Pabirong binunggo niya ang balikat ni Kirk, sumuko ka na kay Corazon. Hindi naman. Nagpapamiss lang ako. Natawa si Odie. 10 taon mo nang hinahabol si Corazon. Pikutin mo na kasi para wala nang kawala. Natigilan si Kirk sa kaunti-unting napangisi. Napakagaling na ideya, Odie. Napakagaling. Pipikutin ko si Corazon para pumayag na siyang magpakasal sa akin. Wala na talagang pag-asa yan, nakangiting sabi ni Arvin habang iling-iling ang ulo. Hindi. Lubos lang siyang umiibig, pagtatama naman ni Kisa sa asawa. Nagkatawanan ang grupo nila, pero agad din silang natahimik nang marinig ang malakas na iyak ni Moria sa kabilang table. Napansin ni Odie na mukhang natatakot si Moria sa payaso dahil nakasubsob ang mukha ng bata sa liig ni Taz habang umiiyak. Si Monica naman, hinahagod sa likod ang anak at tila pinapatahan. Mukha talaga silang pamilya, komento ni Odie. Namalayan na lang niyang nasabi niya iyon nang malakas nang sumagot si Kirk. Oo nga. Nakakagulat na naging malapit sina Monica at Taz, sabi naman ni Arvin. Sa tingin ko, nagsimula ito noong nakaraang taon. Naalala niyo noon ang isinugod ni Monica sa ospital si Moria? Nagkita yata sila ni Taz doon. Pagkatapos, naging malapit na sila, kwento naman ni Kisa. Binalingan nito si Odie, biglang bumakas ang guilt sa mukha. Pasensya na. Hindi dapat ako napakwento. Nagkatinginan ang mag-asawang Arvin at Kisa, pagkatapos ay sabay na tumingin kay Odie. Maging si Kirk ay nilinga siya. Napakurap-kurap si Odie. Bakit? Nang walang sumagot sa tatlo, na-realize niya kung ano ang pinag-aalala ng mga ito. O kung ang chismis noon bago ako umalis ang pinag-aalala niyo, wala yon. Walang namagitan sa amin ni Taz, kaya walang problema sa akin kung nagkakamabutihan man sila ni Monica ngayon. Umiti lang ang tatlo. Biglang nakaramdam ng pagkaasiwa si Odie, kaya nag-excuse siya sa mga kaibigan para magbanyo. Eksakto namang paglabas niya ay nasalubong niya si Monica na may bit-bit na feeding bottle. O Odie, nakangiting bati ni Monica, pero bumakas din ang guilt sa mukha nito. Hinawakan ng kaibigan ang kamay niya. O Odie, pasensya ka na kung hindi kita naaasikaso ng maayos ha? Ang dami kasing bisita at hetong si Baby Moria naman tinutupak pa. Okay lang, Monica. Birthday ito ni Moria kaya natural lang na nasa kanya ang atensyon ng lahat. Lalo na ang atensyon mo. Ngumiti si Monica. Salamat sa pag-unawa, Odie. Ngumiti lang din si Odie. Mukhang may gustong sabihin si Monica, pero kung ano man iyon, hindi na nito naituloy dahil pumasok ng bahay si Taz. Karga-karga si Moria na umiiyak pa rin. Monica, gutom na si Moria. Nasaan na ang milk niya? Tanong ni Taz. Heto, mabilis na sagot ni Monica. Binitawan niya kay Odie ang isang pasensyosang ngiti bago lumapit kay Taz. Pagkatapos ay maingat na isinalpak ni Monica ang dede sa bibig ni Moria. Naku, makakatulog na yan. Dalhin mo na sa kwarto si Baby Moria, suhestyon naman ni Taz. Mukhang napagod talaga siya ng husto eh.
Sige, bumalik ka na sa party, Taz. Kinuha ni Monica si Moria mula sa binata, pagkatapos ay may ibinilin ito sa binata bago umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Ang akala ni Odie ay susunod si Taz kay Monica, pero naiwan sa sala ang binata. Naunti-unting dumako ang tingin sa kanya. Pakiramdam niya ay lumukso ang kanyang puso dahil sa titig ni Taz. Kahit kasi malamig ang mga mata nito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pangungulila. Bigla niyang na-miss iyong lalaking parating nangungulit sa kanya. Ngayon kasi, mukhang wala itong balak na lapitan man lang siya o kausapin ng maayos. Pilit na ngumiti si Odie at bahagya pang kumaway. Hi, Taz. Kumunot lang ang noo ni Taz, saka siya tinalikuran. Nawala ang ngiti ni Odie. Noon niya na-realize na sapat pala ang 2 taon para magbago ang damdamin ng isang tao. Nagtatago si Odie mula sa mga kaibigan. Habang abala sa pagkukwentuhan ang mga ito kanina, tumakas siya at nagpunta sa rooftop ng bahay ni Monica, bit-bit ang isang bote ng wine at isang platito ng iba't ibang matatamis na pagkain. Paano, hindi siya makarelate sa usapan ng mga ito tungkol sa buhay mag-asawa at pag-aalaga sa mga anak. May mga pamangkin naman siya, pero hindi pa rin niya lubusang naiintindihan kung paano maging magulang. Siguro dahil hanggang ngayon, sa edad niyang iyon, ay mag-isa pa rin siya sa buhay. Sa tingin niya, tatanda na siyang dalaga pagkatapos ng mga nangyari sa kanya. Higit sa lahat, nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan na hindi naman niya naramdaman noon. Yung klase ng kalungkutan dahil pakiramdam niya na pag-iiwanan na siya ng mga kaibigan. Ang kakambal ni Odie na si Gardo may asawa at 3 anak na. Ang best friend niyang si Monica may anak na. Sina Kisa at Arvin kasal at may anak na. Maski si Kurt nga, mukhang nagbubunga na ang panliligaw kay Corazon. Mukhang masaya ang lahat sa kanilang buhay. At lahat, nasa ibang kabanata na ng kanya-kanyang buhay. Habang siya ay naiipit sa parehong pahina. 2 taon na ang nakararaan, hindi siguro indahin if Odie ang pag-iisa, dahil iyon nga mismo ang hiningi niya sa mga tao sa kanyang paligid. Pero kasi, may nagparamdam sa kanya na pwede siyang maging masaya sa piling nito. At ngayon, namimiss niya ang maging masaya kasama ang taong iyon. Namimiss niya ang mga araw na pwede siyang umiti at tumawa ng malaya dahil nandyan siya para sa kanya. Masaya naman siya sa lumipas na mga taon. Pero ngayong nakikita niya ang mga tao sa paligid niya, nakakaramdam siya na parang may kulang sa kanya. Alak at chocolate. Hindi magandang kombinasyon. Nalingunan ni Odie si Taz. Hindi niya alam kung bakit sa halip na nagulat, pagkasabik ang naramdaman niya nang makita ang binata. Lalo pa siyang naging gwapo sa dilim. Mas misteryoso. At mas hindi maabot. Lumapit sa kanya si Taz, nakapamulsa at seryosong-seryoso. Hinahanap ka na ni Gardo. Uwi na yata kayo dahil nakatulog na ang kambal. Ang nasabi na lang ni Odie, sa katiningnan ang mga kalat sa harap niya, ang mga sapatos niyang hinubad kanina, dahil sumakit ang kanyang mga paa sa takong, ang baso, ang bote ng red wine, at ang mga tsokolate sa plato. Sandali! Mag-aayos lang ako. Mukha kang magulo. Napasimangot si Odie. Naiinis na siya dahil kanina pa ipinapamukha at ipinapaalala ni Taz kung gaanong walang direksyon ang buhay niya noong nagkasama sila 2 taon na ang nakalilipas. Na hanggang ngayon wala itong tiwala sa kanya. Hindi tuloy niya napigilang maging sarkastiko. Kabaligtaran ng paniniwala ng marami, kaya ko na ang alagaan ang sarili ko ngayon. Maraming salamat. Umupo sa tabi niya si Taz, pero may sapat na distansya sa pagitan nila. Hindi siya nito tinitingnan. Pasensya na. Sinigawan kita kanina, gayong ako naman itong nakapanakit sa iyo. Nagkibit balikat si Odie. Okay lang. Kasalanan ko rin naman. Hindi ako nag-ingat. Namayani ang katahimikan. Bumalik ang komportableng pakiramdam ni Odie ngayong katabi niya si Taz. Kahit ramdam niyang may 2 taon nang nakapagitan sa kanila, hindi pa rin niya naiwasang maging masaya kahit paano. Namimiss niya ang kasama siya, lalo na ang pagkakaibigang minsang kanilang pinagsaluhan. At syempre, yung munting bagay na minsan nilang pinagsamahan. Salamat, sinserong sabi ni Odie maya-maya. Para saan? Para sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Alam kong paulit-ulit na, pero utang na loob ko sa iyo kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon.
Sa wakas ay tiningnan na siya ni Taz. Sa isang paraan, napalambot ang kanyang mukha. Kaunti na lang ang utang mo sa akin. Di ba ang sabi ko sa'yo noon, makakabayad ka lang sa akin kapag inayos mo na ang buhay mo? Mukha namang hindi ka nasusidal, kaya bayad ka na. Yung interes na lang ang pagtrabahuhan mo. Napangiti si Odie. Sige, gagawin ko yan. Ngumiti si Taz. Aasahan ko yan. Ngayon lang uli nakita ni Odie si Taz na ngumiti sa kanya. Pakiramdam niya, sa sandaling minuto na iyon, bumalik sila sa dati. Kung ano man sila noon. Bumalik din sa alaala niya ang mga naganap bago siya umalis 2 taon na ang lumilipas. Habang nagpapagaling si Taz sa ospital matapos itong mabaril para protektahan siya sa hostage-taking drama na nasangkutan nila noon, inayos ni Odie ang mga papeles niya papunta sa Paris. Habang inaayos ang mga iyon, namalagi muna siya sa Laguna, pinagtataguan ang binata. Pagkatapos, saka siya lumipad papunta sa ibang bansa. Umalis siya dahil hindi pa niya kayang mahalin si Taz, gaya ng pagmamahal nito sa kanya noon. Naakit siya sa kanya, oo, pero naisip niyang dahil lang iyon sa mahina pa siya. Na naghahanap lang siya ng makakasama dahil malungkot siya. Naisip niyang hindi iyon patas sa binata, kaya minabuti niyang layuan na lang ito. Hindi na rin itinuloy ang paggawa ng pelikula tungkol sa love story ni na Odie at Pluto dahil sa pagreklamo ng ina ni Pluto. Hindi na nakipaglaban pa si Odie dahil ayaw na niya ng gulo at mukhang ganoon din si Taz. Naghiwalay sila sa napakasamang paraan. Paumanhin, hindi napigil ang sabi ni Odie nang makonsyensya siya dahil sa mga nagawa niya noon kay Taz. Gumuhit ang mga mata ni Taz ang sakit na mabilis nitong itinago sa pag-iiwas ng tingin. Kailangan ko nang umalis. Paalam, Odie. Ang nakakasira ng kalooban, kondena ni Odie sa sarili nang ma-realize na mali ang mga salitang nasabi niya. Wala na siyang nagawa kundi ang panoorin ang likod ni Taz habang papalayo. Ang likod ng lalaking muntik na niyang minahal noon. Biglang nahiya si Odie nang makita kung gaano kalaki at kaganda ang studio na ipapagamit sa kanya ni Taz ng libre. Leon ang klase ng studio na ginagamit talaga sa pictorial, at talagang kompleto pa iyon sa mga kagamitan. Ang mas ikinagulat niya ay nang dumating si Taz, kasama ang kaibigan daw nitong professional photographer na nagkataong ang professional photographer pala ng mga kilalang personalidad sa Pilipinas. Hindi pa natapos doon ang sorpresa ng binata, dahil maya-maya naman ay dumating ang stylist na hinanda nito para sa kanya at sa mga kaibigan niya na pumayag magmodelo sa mga damit niya, kahit hindi naman niya iyon hinihingi. Sobra-sobra na ito, Taz, hiyang-hiyang sabi ni Odie, matapos niyang marinig si Taz, na nag-uutos sa tauhan na magpadala ng pagkain mamayang tanghali. Ang alin? Iminuwestra ni Odie ang paligid kung saan nagsisimula ng ayusin ng mga tauhan ni Taz ang props na gagamitin sa photoshoot. Dahil pamilya ang setting ng pictorial, may isang pulang sofa bed ang gagamitin para sa unang set ng pictorial. Para sa ikalawang bahagi naman ng photoshoot, ay may mga nakahandang baby toys bilang props. Puti lang ang background para sa dalawang setup. Ngumiti si Taz. Huwag mo nang alalahanin ang mga iyan, Odie. Gusto ko lang naman talagang makatulong. Bakit? Hindi napigil ang tanong ni Odie. Dahil napakasipag mong magtrabaho ngayon, ipinagmamalaki kita. Natural lang siguro na ibigay ko rin ang lahat ng tulong na kaya ko. Napatanga lang siya rito. Hindi niya inaasahan ang sagot nitong iyon. Napakabuting tao naman ni Taz kung ganito ito kabait sa lahat ng kaibigan nito. So ano nang sinasabi mo? Na espesyal ka kay Taz? Kondena sa kanya ng isang bahagi ng isip niya na mabilis nagpag-guilty sa kanya. Magpasalamat ka na lang, Odie. Kaysa kung ano-ano pa iyang iniisip mo. Salamat, Taz, sinsero at nakangiting sabi ni Odie. Noon ay hirap na hirap siyang umiti. Pero ngayon, natural na niyang naibalik ang mga ngiti at tawa niya nang hindi pinupuwersa ang sarili. Muntik na niyang makalimutan kung gaano kasarap ang magkaroon ng magaan na pakiramdam. Tinitigan siya ni Taz. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito at marahang hinaplos ang pisngi niya. Hindi mo kailangang paulit-ulit na magpasalamat, Odie. Dahil sa haplos na iyon ni Taz, nakaramdam si Odie ng matinding pangulila na tila nagising mula sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao niya. Hindi lang basta pangulila ang nararamdaman niya ngayon. May kasama na iyong matinding pangangailangan.
Ngayon, hinahanap-hanap niya ang haplos ng iba, ang init ng yakap at ang presensya ng isang kasama. Ang pagmamahal. Natakot si Odie sa malalakas na emosyong naramdaman niya, kaya napaatras siya mula kay Taz. Kitang-kita niya ang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Gusto sana niyang humingi ng dispensa sa binata, pero naantala iyon nang dumating na ang mga kaibigan niya. Unang-una syempre sa hiningan niya ng tulong ay sina Gardo at Snooki. Pumayag agad ang mga ito na magmodelo ng mga design niya, kasama sina Tom at Jerry, pero hindi na isinama ng mag-asawa si Minnie dahil masyado pa itong bata at baka umiyak lang sa photoshoot. Personalized ang t-shirt na ginawa niya para sa pamilya. Sa bawat isa, may personal na pahayag. Orange ang napili niyang kulay para sa pamilya. T-shirt ni Gardo, mapagkalingang tatay. T-shirt ni Snooki, kaibig-ibig na nanay. T-shirt ni Tom, hindi gaanong masamang kambal. T-shirt ni Jerry, sobrang masamang kambal. Pinaunlakan din siya ni na Arvin at Kisa na pumayag ding isama ang nag-iisang anak na si Kismet. Alam ni Odie na buntis uli si Kisa, kaya hindi na siya nagtaka nang dumating itong may maliit ng baby bump na sinakto niya sa ipapasuot niyang t-shirt dito. Asul ang kulay na napili naman niya para sa tatlo. T-shirt ni Arvin, nerbiyosong tatay. T-shirt ni Kisa, naghihintay na nanay. T-shirt ni Kismet, walang kamalay-malay na ate. Ikinatuwa ni Odie ang pagdating ni na Kirk at Corazon na mukhang sa wakas ay nagkaayos na. Hindi pa kasal ang dalawa, pero naisip niyang magsama pa rin ang couple shirt sa fashion show dahil iyon naman ang unang nagpasikat sa tea house niya. T-shirt ni Kirk, sinabi niyang oo. T-shirt ni Corazon, lasing ako noon. At syempre, hindi papahuli sina Monica at Moria. Pamilya pa rin namang maituturing ang mag-ina. Hindi kailangan ng ama para mabuo iyon. T-shirt ni Monica, nag-iisang ina. T-shirt ni Moria, dobleng biyaya ng saya. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Odie sa mga statement shirts na ipapasuot niya sa mga ito, kaya game na game ang mga ito na nagpaayos agad sa mga stylist. Kada may natatapos na lagyan ng makeup at ayusan ng buhok, isinasalang agad sa harap ng kamera. Nasa tabi si Odie ng photographer na si Brandon. Isang gwapong binata na umaming bisexual. Mabilis niyang nakagaangan ito ng loob. Natutuwa siya sa binata dahil hinihingi nito ang opinyon niya, kahit na ito ang mas maalam sa ginagawa dahil professional photographer ito. Hiniling ni Taz na maging mabait ako sa iyo at naisama kita sa pagdedesisyon sa mga shot ng mga artist. Mukhang alagang-alaga ka ng boss ko, ha, kwento ni Brandon habang abala sa pagkuha ng litrato kina Arvin, Kisa at Kismet. Napakaganda, pamilyang Marquez. Nagulat si Odie sa ipinagtapat ni Brandon. Kung ganoon, ibinilin pala siya ni Taz sa mga staff nito. Kung naroon lang si Taz, baka napasalamatan na naman niya ito dahil sa pagiging sobrang bait sa kanya. Ang bait ng amo mo. Natawa ng mahina si Brandon. Sa pagkakataong iyon ay sinisipat na nito ang mga litrato sa malaking kamera na hawak. Bukod pa roon ang hot nyo rin. Napangiti si Odie. Hindi halatang bisexual si Brandon dahil gwapo ito at maganda pa ang katawan. Mukha itong lalaking lalaki pero malumanay nga lang talagang magsalita. At oo, naisip niyang hot si Taz, kaya malinaw na bisexual siya. Narinig na ba ni Taz na sinabihan siyang hot? Oo naman, at ayos lang sa kanya, natatawang sagot ni Brandon. Hindi siya yung tipong mabilis manghusga ng ibang tao. Kahit nga napagsitsismisan siyang bakla dahil hindi siya lumalayo sa akin, binaliwala niya iyon. Dahil pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan namin. Lalong humanga si Odie sa pagiging mabuting kaibigan ni Taz. Ang kapal ng mukha niya isiping hanggang ngayon ay may pagtingin pa rin sa kanya ang binata dahil lang mabait ito sa kanya. Mukhang sadyang ganoon lang talaga ito sa mga kaibigan nito. May gusto ka ba kay Taz? Diretsang tanong ni Brandon sa kanya. Nag-init ang mga pisngi ni Odie, hindi malaman kung paano itatanggi ang tanong ni Brandon. Pero mukhang iba ang napakahulugan ng binata sa pananahimik niya. Ayon, tumatango-tango si Brandon, wika niya, saka muling tinutok ang lente ng kamera kina Arvin. Kung naging totoong babae lang ako, si Taz talaga ang lalandiin ko. Natawa lang si Odie, pero hindi na niya nagawang itama ang maling akala ni Brandon dahil naging busy na ito sa trabaho. Isa pa, nakita na niyang dumating si Taz. Eksaktong pagdating ni Taz ay sina Monica at Moria naman ang nakasalang sa shoot.
May mga stylist na nag-retouch kay Monica bago nagsimula ang pagkuha ng mga larawan. Nakaupo lang si Monica katabi si Mora, pero ang ganda-ganda pa rin itong mag-project sa camera bilang dating modelo. Maging si Brandon ay puring-puri ang mag-ina. Hindi na siguro dapat magtaka si Odi kung bakit ang ganda-ganda ng ngiti ni Taz habang nakahalukip-kip ito at pinapanood ang mag-inang Monica at Moria. Gusto mo bang sumama sa shot ni na Monica at Moria? May extra shirt pa ako dyan, alok ni Odi kay Taz. Umiling si Taz, hindi maalis ang tingin sa mag-ina. Hindi na, masisira lang ang statement ng shirts nila kapag sumama ako. At ito naman ang pagkakataon ni Monica na magningning bilang nag-iisang ina. Tingnan mo siya, kitang-kita ang pagmamalaki sa kanyang anak. Napako ang tingin ni Odi kay Monica. Maaliwalas ang mukha nito at alam niyang hindi lang si Moria ang dahilan yon. Namumukadkad siya. Hindi naman kailangan ni Monica ng lalaki sa buhay niya para maging ganito ka-inspirado. Malakas siyang babae at napakagaling na ina. Sinasamba mo siya, komento ni Odi. Natawa ng mahina si Taz pagkatapos ay nilingon si Odi. Mahirap hindi gawin iyon. Ibinuga ni Odi ang usok mula sa sigarilyong hinihitit niya habang nakasandal siya sa railing ng balkonahe, nakatingin sa papalubog ng araw. Patapos na rin ang photoshoot at sa katunayan nga, nagmemeryenda na ang mga kaibigan niya. Pero muli, nagtago siya sa mga ito. Tumakbo na naman siya dahil nainggit siya sa buhay pamilya ng mga kaibigan. Wala siyang karapatang maramdaman iyon dahil nangako siya sa sarili na hindi na uli magmamahal ng lalaki. Kaya kung wala siyang balak magmahal o mag-asawa, hindi siya dapat makaramdam ng matinding pagnanais na magkaroon ng pamilya. Inabot siya ng ilang taon para makumbinsi ang sarili na may karapatan siyang mabuhay pa at maging masaya kahit wala na si Pluto. Naubos niyon ang lakas niya, kaya ayaw niya munang harapin ang tanong na kung kaya pa ba niyang magmahal ng ibang lalaki. Stress. Nalingunan ni Odi si Taz. Nakapamulsa itong naglakad palapit sa kanya. Medyo. Nandito ka ba para mag-yossi break din? Tumango si Taz. Tumabi ito sa kanya, sumandal sa railing at naglabas ng sigarilyo. Sinindihan nito iyon, hinitit at bumuga ng usok bago muling nagsalita. Hindi ko alam na nagyoyosi ka pala. Minsan lang. Kapag na-stress. Bakit ka naman na-stress? Bumuga muna ng usok si Odi bago sumagot. Dahil siguro sa pressure. Napapaligiran ako ng mga kaibigan kong may mga asawa at anak na. Matagal bago muling nagsalita si Taz. Gusto mo nang magkapamilya rin? Hindi pa ako handa, matapat na sagot ni Odi. Kaya nga tumatakas ako. Ayokong makitang masaya sila sa buhay pamilya nila dahil ayokong mainggit. Hindi ko naman naiisip yun dati. Ewan ko ba kung bakit bigla akong nabother ngayon. Nilingon niya si Taz. Ikaw, single ka pa rin hanggang ngayon, di ba? Hindi ka ba na-pressure? Isa pa, mas matanda ka sa akin. Hindi agad sumagot si Taz, kaya nagkaroon si Odi ng pagkakataong mapagmasdan ang binata nang hindi nito namamalayan. Ang sexy tingnan ni Taz habang may nakaipit na stick ng sigarilyo sa mga labi nito. Kung lahat siguro ng lalaking naninigarilyo ay ganito kagwapo at kamacho, wala nang babaeng magrereklamo sa mga lalaking smoker. Parang na-freeze din ang kabataan ni Taz dahil kahit 33 anyos na, mukha pa rin itong nasa late 20s lang. Lalo pang bumabata ang hitsura nito tuwing umingiti at tumatawa. Hindi naman ako naiinip, sagot ni Taz. Lalong hindi pa naman ako nagmamadaling magpakasal. Kung ganoon, may plano nga si Taz na magkapamilya. Hindi na iyon ikinagulat ni Odi. Hindi ka na bumabata, Taz. Ikaw rin naman, nanunuksong sabi ni Taz, saka siya nilinga parang isihan. Nararapat kang magpakasal bago ka umabot ng 30 taong gulang. Ang mga babaeng kilala ko na nasa ganyang edad, desperada ng mag-asawa. Pero ikaw, papetiks-petiks ka lang dyan. Nagkibit balikat si Odi. Hindi naman ako natatakot tumandang dalaga. Talaga? Akala ko, iyon ang pinakakinatatakutan ng mga babae, lalo na ng mga 30-ish na tulad mo. Kung ganyan ka mag-isip, baka talagang mahuli ka sa biyahe niyan. Bumuntong hininga si Odi, saka tumingala sa kalangitan habang ibinubuhos kay Taz lahat ng saloobin niya. Ayoko namang pilitin ang sarili kong magpakasal dahil lang natatakot akong mapag-iwanan.
Hindi naman porke single ako ay malungkot na. Hindi naman lahat ng may asawa at anak ay masaya. Pinili kong maging single. At may kamalayan ako sa piniling iyon. Alam kong mahirap pero tinanggap ko na ang ideya na tatanda akong mag-isa. Tutal, ang pagiging babae ay hindi lang tungkol sa pagiging asawa o pagiging ina. Isa lang ang mga iyon sa maraming pagpipili ang maaari naming tahakin. Tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan, tukso ni Taz. Tinawanan lang niya iyon. Hindi niya matatawag na tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan ang sarili niya dahil minsan na siyang nagtangkang magpakamatay dahil sa lalaki. Itatakwil siya ng mga tunay na tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at dahil sa nagawa niya noon. Hindi naman. Siguro natutunan ko na ulit mahalin ang sarili ko at tuluyan ko nang tinatanggap na ang buhay ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng makakasama. Para sa ibang tao, ang buhay ay isang laban na kailangang harapin ng mag-isa, araw-araw. Ganon ba ang buhay mo? Marahang umiling si Odi. Sa tingin ko, ang buhay ay tungkol sa pagiging matapang at pagiging masaya ng sabay. May nagsabi sa akin minsan na kapag binigyan ka ng buhay ng lemons, huwag mo iyong pisilin sa mga mata mo at umiyak. Gawing mabuti ang sitwasyon. Binigyan ni Odi si Taz ng nanunuksong tingin. Ganon ba ang tingin mo sa buhay? Nakangisi si Taz, natutuwa marahil na ginamit ni Odi rito ang mga salitang sinabi nito noon sa kanya. Buhay ano? Noong mas bata pa ako, umiikot ang buhay ko sa tatlong bagay, alak, droga, at pakikipagtalik. Nagulat si Odi sa narinig niya. Si Taz, minsang gumamit ng droga. Nilingon si Odi ni Taz. Nakangisi pa rin ang binata, pero seryoso ang mga mata nito. Oo, Odi. Naging drug addict ako noong nasa kolehiyo ako. Pero huwag kang mag-alala, matagal ko na iyong tinigilan at hindi na hinahanap-hanap ng katawan ko ang droga. Mabilis namang naniwala si Odi dahil wala na sa hitsura ni Taz ang lulong sa masamang droga. Isa pa, nakaraan na iyon. Natutuhan niya mula sa binata na huwag basta-basta manghusga ng kapwa at isa sa buhay niya iyon gaya ng ibang mga itinuro nito sa kanya. Si Taz naman ang tumingala sa kalangitan na parang malalim ang iniisip habang tinataktak ang abo ng sigarilyo nito. Kaya, balik sa tanong mo, sa tingin ko ang buhay ay tungkol sa paggawa ng mga pagkakamali, pagkatuto mula sa mga iyon, paggawa ng tama, at pag-ulit ng siklong iyon ng paulit-ulit. Parang video game kasi ang buhay ng tao. Kapag nag-iba ng level, nagiging mas mahirap ang laro. Hindi maiiwasang magkamali tayo sa unang subok. Pero sa kakaulit mo ng laro, natututo ka ng mga diskarte. Hanggang sa tuluyan kang manalo. Kung hindi ka nagkakamali, may mali sa buhay mo at malamang mapapahamak ka. Palaging napapahanga ni Taz si Odi. Lahat ng salitang sinasabi ng binata, parating mailalim at parating bumabaon sa puso't isip niya. Gaya ngayon, may ipinarealize na naman ito sa kanya. Kung ganon, buhay pala ako. Ang dami kasing mali sa buhay ko ngayon. Natawa si Taz. Hinitit nito ang sigarilyo sa huling pagkakataon, pagkatapos ay binitawan at tinapakan iyon. Malupit ang buhay, Odi, kaya bahala na. Natawa na rin si Odi. Biglang nawala ang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Ginaya niya ang ginawa ng binata sa sigarilyo nito. Salamat ha. Mas okay na pakiramdam ko. Buti naman kasi may utang ka sa akin ng kape. Ay wow, ako na pala ang kabalyerong nakasuot ng makinang na baluti na nagpasaya sa isang stressed na prinsesa. Pagkapehin mo man lang ako. Itinaas ni Taz ang isang daliri ng akmang magreklamo si Odi. Nabutas kaya ang utak ko sa kakaisip ng may sense na sagot sa mga tanong mo. Kinagat ni Odi ang ibabang labi habang pinipigilan ang sariling mapangiti. Bumalik na ang makulit na Taz na kilala niya. Sinakyan niya ang kakulitan nito ng mga sandaling yon. Sige na nga. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa konsepto ng langit at lupa. Nangiti si Taz habang iling-iling pagkatapos ay inakbayan siya nito at inakay palakad. Tara, maghanap na tayo ng isang drum ng kape. Nakaramdam ng pananakit ng likod si Odi habang binabasa ang sales ng tea house para sa buwan na iyon. Mas maganda ang takbo ng negosyo niya ngayon, lalo na't nagiging maugong na ang tungkol sa fashion show na ino-organize niya. Nag-post kasi siya sa Facebook fanpage ng tea house ng mga pasilip sa ginanap na photoshoot ng mga modelo niya.
Nagpasya siyang magpahinga muna, kaya isinara niya muna ang folder na naglalaman ng files na binabasa niya. Inikot-ikot niya ang mga balikat niya. Habang ginagawa iyon, dumako ang tingin niya sa nakabukas na drawer sa kanan niya, at nakita niya ang litrato na itinago niya sa loob, dahilan naman para mapangiti siya. Ang litrato na naroon ay ang litrato ng pamilya nila ni Taz, Tom at Jerry, 2 taon na ang nakalilipas. Leon ang picture na nasa wallet niya na nasnatch, kasama ng bag niya, at iyon din ang mahalagang bagay na muntik nang nawala sa kanya. Nasira kasi ang camera at memory card niya, kaya nag-iisang kopya na lang iyon ng litrato. Hindi naman niya alam kung itinago pa ni Taz ang kopya nito ng litrato ng pamilya nila. Mahalaga sa kanya ang larawan na iyon dahil iyon ang naging reminder niya kung bakit kailangan niyang mabuhay, kung bakit kailangan niyang maging malakas, at kung bakit kailangan niyang bumalik sa dating siya. Dahil ang mga sandaling ginugol niya kasama si Taz at ang kambal ang dahilan kung bakit siya ay nananatiling buhay. Kung hindi niya nakasama ang tatlo, baka nagtagumpay siya sa plano niyang pagpapakamatay noon. Napako ang tingin ni Odie sa nakangiting mukha ni Taz sa litrato habang yakap-yakap nito si Jerry, at parang pelikulang nag-flash sa kanyang isipan ang lahat ng ginawa nito para sa kanya, para mabuhay siya. Mula sa paghila ni Taz sa kanya nang tangkain niyang magpasagasa sa tren, hanggang sa iharang nito ang katawan nito para hindi siya tamaan ng bala ng baril. Aaminin ni Odie na noon, binabaliwala niya ang mga ginagawa ni Taz para sa kanya. Kung hindi pa siya nito hinalikan, hindi niya mapapansin ang binata bilang lalaki at hindi niya malalamang mahal pala siya nito. Aaminin din niya na natukso siya noon na manatili sa tabi ni Taz, hindi dahil mahal din niya ito, kung hindi dahil malungkot lang siya bakit niya ito hinalikan. Para siyang isang masamang babae, oo, pero iyon ang totoo. Nagluluksa siya noon, hindi maayos ang pag-iisip, magulo ang estado ng damdamin. Higit sa lahat, lubos siyang nasira. Wala siyang maibibigay na kahit ano kay Taz, dahil bawat bahagi ng pagkatao niya noon ay wasak. Idagdag pa na kung kailangang binubuo na niya ang sarili niya, saka naman dumating ang ina ni Pluto at muling binasag ang mga pirasong napulot niya. Hindi niya hinayaang buing siya ni Taz dahil alam niyang masasaktan lang ito. Dahil ang pagsubok na ayusin ang isang wasak na babae ay maaari ring magdulot na siya'y masira rin sa huli. Kaya ginawa niya ang pinakatamang gawin ng mga panahong iyon ang iwan ang binata. Pero ngayon, tuwing maiisip niya ang mga sandaling kasama niya si Taz, at ang mga itinuro nito sa kanya tungkol sa buhay, na pagtatanto niya na muntik na pala niyang minahal ang binata noon. Marahil kung hindi siya ganoon kalubhang wasak noon, maaari sana siyang tunay na nahulog sa pag-ibig sa kanya. Bumuntong hininga si Odie at isinara ang drawer. Wala nang saysay para balikan pa niya ang nakaraan, lalo na ang namuo niyang damdamin para kay Taz, dahil may kanya-kanya na silang buhay ngayon. Mukhang may ibang babae na ring itinatangi ang binata. Tumayo siya at bumaba sa shop. Abala sina Sylvester at Daisy sa pag-aasikaso sa mga customer, kaya hindi na niya binati ang dalawa. Dumiretso siya sa pantry at nagtimpla ng kape niya, pagkatapos ay kinuha niya mula sa basket na nakapatong sa mesa ang tinapay. Binalatan niya ang tinapay at akmang kakagatin na iyon nang may kung sinong umagaw niyon sa kanya. Nagulat na lang siya nang makita ang hawak na ni Taz ang pagkain niya, habang may kung anong binabasa sa balot ng tinapay. Ano ang ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Odie. Naiinis siya sa sarili na sa bango ng binata, hindi man lang niya namalayan ang paglapit nito. Nakataas ang kilay na nilinga siya ni Taz. Lagpas na sa expiration ang tinapay na ito. Tingnan mo muna kasi ang expiration date ng mga pagkain mo bago ka kumagat. Napakurap-kurap si Odie hanggang sa mapabuntong hininga siya. Kapag subsob talaga siya sa trabaho, nakakalimutan na niya ang ilang mga bagay gaya ng pag-check sa expiration date ng food stock niya. Hindi ko napansin. Mukha nga. Masyado kayata kasing busy. Ang sabi sa akin ni Brandon, halos araw-araw kayong nagkikita dahil chine-check mo ang pictures na kinunan niya at binabantayan mo rin daw siya sa pag-i-edit, natatawang kwento ni Taz. Gusto ko lang mapabilis ang paggawa ng promotional posters para sa fashion show, katwiran ni Odie, saka kumalam ang sikmura niya dahilan para kumunot ang noo ni Taz. Dinaan na lang niya sa ngiti at pagtapik sa tiyan niya ang pagkapahiya. Gutom na ako. Pumalatak si Taz, pagkatapos ay dinukot ang cellphone mula sa bulsa at may kung sinong tinawagan. Mukhang restaurant iyon dahil narinig niya ang binata na umu-order ng maraming pagkain.
Pagkatapos ay may dinukot uli ito sa bulsa. Inabot naman ito sa kanya ang isang bar ng Snickers. Pagtiyagaan mo muna yan. Tinanggap ni Odie iyon at mabilis na kinain. Salamat ha. Buti may chocolate kang dala. Napangiti si Taz na wala na ang iritasyon sa mukha. Mula nang nakilala ko ang kambal na Tom at Jerry, lagi na akong naglalagay ng chocolate sa bulsa ko. Para tuwing magkikita kami, may mayaabot agad ako sa kanila. Biglang umistrikto ang mukha nito. Malay ko bang gusto mo rin palang magpa-baby? Hindi kaya ako nagpapa-baby, reklamo ni Odie. Hindi ko naman sinasadyang magpagutom. Hindi ko lang talaga na malayang past lunch na pala. Mula ngayon, tatawagan na kita tuwing oras ng pagkain para hindi mo makalimutan. So, ano ang bago mong numero? Anito, sabay labas uli ng cellphone. Wala nang nagawa si Odie kundi ibigay ang bagong numero niya kay Taz. Wala naman ng dahilan para pagtaguan niya ang binata. Bakit ka nga pala nagpunta dito? At talagang pinatuloy ka ni na Daisy hanggang dito sa pantry namin ha? Malakas ako sa mga tauhan mo, mayabang nasagot ni Taz. Gayunpaman, pumunta ako rito dahil may proposal ako sa negosyo para sa iyo at sa tea house. Dahil negosyo pala ang ipinunta ni Taz doon, niyaya ni Odie ang binata paakyat sa opisina niya para mas makapag-usap sila ng masinsinan. So, ano yung ipopropose mo sa akin? Curious na tanong ni Odie. Kasal, pabulong na sagot ni Taz. Pakiramdam ni Odie ay lumukso ang puso niya dahil sa sagot ni Taz, pero kinalma niya ang sarili at inisip na baka na mali lang siya ng dinig. Tumikim si Taz at naging formal bigla ang hitsura. Ang ibig kong sabihin, kasali ang tea house sa plano kong promotional strategy para sa movie na ilalabas ng Devlin Films. Nagpaplano kaming magbenta ng mga statement shirt na may kaugnayan sa pelikula at gusto kong ang tea house ang maging partner naming retailer. Gusto kong exclusive lang sa inyo ang mga product namin. Na-excite bigla si Odie. Nabubuhay talaga ang dugo niya kapag negosyo ang pinag-uusapan. Wow, Taz! Gusto ko yan. Tungkol saan ba ang movie na ilalabas niyo? Sa madaling sabi, ang lead actress sa pelikula ay mahilig sa pick-up lines at yon ang ginagamit niya para ligawan ang bidang lalaki. Kaya naisip naming magpagawa ng t-shirts kung saan nakasulat ang mga pick-up line na ginamit sa movie. Nakinig ng mabuti si Odie sa mga paliwanag ni Taz, hanggang sa maya-maya lang ay nagsusulat na siya sa organizer niya para sa mga detalyeng kailangan niyang maalala. Ngayon pa lang, ang dami ng ideyang pumapasok sa isip niya. Bumaba ang tingin ni Taz sa hawak niyang organizer, pagkatapos ay napangiti ito ng mag-angat ng tingin sa kanya. Hulaan ko, tinatanggap mo na ang offer ko. Napangiti si Odie sa katumango. Oo naman. Sige, ipapagawa ko na ang kontrata. Inilahad ni Taz ang kanyang palad. May kasunduan na ba tayo, Miss Odie Suarez? Oo, Mr. Taz Devlin Fortune. Akala ko, simpleng pakikipagkamay lang ito. Pero napansin ni Odie na hindi pa rin binibitawan ni Taz ang kamay niya. Hawak nito iyon ng mahigpit na parabang ayaw siyang pakawalan habang mataman siyang pinagmamasdan. Alam niya na dapat siyang magbawi ng kamay, pero hindi niya ginawa, sa halip ay sinalubong lang niya ang tingin ni Taz. Noong una ay nagtititigan lang sina Odie at Taz hanggang sa may unawaan na dumaan sa pagitan nila. Nakita niya ang pagnanasa sa mga mata niya at nakita ang sarili niyang sumasalamin doon, naramdaman niya kung gaano niya siya kamiss. Unti-unti, binitawan ni Taz ang kamay niya, hindi para tuluyang bumitiw kundi para lang mag-iba ng posisyon. Hinabi niya ang mga daliri niya sa mga daliri niya. Hindi siya tumutol. Wala siyang mahanap na dahilan ng mga sandaling iyon para tumutol. Yumuko si Odie sa magkahugpong ng mga kamay nila ni Taz dahil hindi na niya kinaya ang intensidad ng pagtitig nito sa mga mata niya. Unti-unti nang nagparamdam sa kanya ang puso niya at ang mga paru-paro sa tiyan niya. Hanggang sa naramdaman na rin niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Perpektong kasya ang mga daliri mo sa akin, halos pabulong na sabi ni Taz. Nag-angat ng tingin si Odie kay Taz, nagtatanong ang mga mata. Umiti si Taz, dinala ang kamay niya sa bibig nito, saka yon hinalikan. Naalala ko lang yung linya mula sa paborito kong kanta. Nakatuon ang buong atensyon ni Odie sa pagsusuot ng t-shirt sa mannequin. Kailangan niyang gawin iyon dahil kung hindi, si Taz na naman ang iisipin niya.
Lalo na at hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang pakiramdam ng malaki at mainit na kamay nito sa kamay niya. Huli na para sa'yo, Odie. Iniisip mo na naman si Taz. Hindi rin alam ni Odie kung bakit nitong mga nakalipas na araw, wala na siyang ibang inisip kundi si Taz. Hindi dapat nangyayari iyon dahil gusto ni Monica ang binata, at wala siyang balak sirain ang pagkakaibigan nila dahil lang sa isang lalaki. Pero hindi siya pangkaraniwang lalaki, Odie. Siya si Taz, ang lalaking nagpakita sa iyo ng tunay na halaga ng buhay, sabi naman ng isang bahagi ng kanyang isip. Heto na naman siya, naguguluhan. Matanda na siya, at alam niya kung ano ang nararamdaman niya para kay Taz, pero ayaw niya iyong tanggapin. Unang-una, pakiramdam niya ay pinagtatraiduran niya si Monica. Pangalawa at higit sa lahat, paano na ang pangako niya kay Pluto na ito ang huling lalaking mamahalin niya? Sa lagay na iyon, pati si Pluto ay pinagtataksilan na niya. Kasalanan itong lahat ni Taz. Ang kanyang haplos ay nagmulat ng mga damdaming matagal na niyang itinago sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung paano nito iyon nagagawa, hindi niya alam. Napapiksi si Odie nang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Inilabas niya iyon at napaungol siya nang makitang pangalan ni Taz sa caller ID. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sumagot siya ng tawag na para bang masamang balita ang matatanggap dahil nanlalamig at nagpapawis ang kanyang mga kamay. Taz! Hey, masiglang bati nito. Mula nang nakuha ng binata ang bagong numero niya, walang araw na hindi ito tumawag. Tanghalian na. Dumating na ba dyan ang ipinadeliver kong pagkain? Akmang sasagot si Odie ng hindi, pero nakita niya sa may pintuan si Sylvester na tinatanggap ang food delivery. Hindi iyon ang unang pagkakataong nagpadala ng pagkain sa tea house si Taz, kaya alam na ng mga tauhan niya ang gagawin. Taz, sobra-sobra na ito. Ano ang sobra? Hindi mo naman kailangang magpadala ng tanghalian sa tea house araw-araw eh. Alam mo, tama ka. Mas okay na susunduin na lang kita dyan para sabay na tayong magtanghalian, ano? Umungol sa protesta si Odie. Taz, hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi mo na kailangang mag-abala dahil kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Hindi na ako nagpapagutom at hindi na uli ako magsusuicide, okay? Hindi naman abala ito. Gusto kong gawin ito, Odie. Akmang magrereklamo uli siya pero may narinig siyang pamilyar na boses sa background. Grabe ka, tapusin muna natin itong meeting bago ka magsimulang mag-flirt. Oreo? Kunot noong tanong ni Odie. Oo, bumalik na ang gago at binubunton niya sa mundo ang galit niya dahil hindi pa rin niya nahahanap ang babae niya. Natatawang paliwanag ni Taz, dahilan para murahin ito ni Oreo na ginantihan din ni Taz ng malutong na mura. Pasensya na tungkol dyan, Odie. Sige, gagawin ko itong mabilis. Mag-dinner tayo mamaya. Ete-text ko na lang sa iyo ang address ng restaurant kung saan ako nagpagawa ng reservation para sa ating dalawa. Hindi kita masusundo sa tea house dahil may meeting pa ako mamaya. Doon na lang tayo magkikita. Pero Taz, enjoy ka sa tanghalian mo, mahal, malambing na sabi ni Taz, saka pinutol ang tawag. Namumula ang pisngi ni Odie habang naiwan siya dahil sa tawag na ginamit ni Taz. Naubos yata ang lakas niya kaya napatalong ko siya at niyakap ang mga binti. Gulong-gulo na siya sa nangyayari sa kanila ni Taz. Noong kababalik pa lang niya ng bansa, malamig ang trato ni Taz sa kanya. Pero bigla itong naging mabait at maalaga sa kanya. Ngayon naman, umaarte na itong parang nobyo niya dahil lang hinayaan niya itong hawakan ang kanyang kamay ng matagal. At wala siyang ginagawa para pigilan ang lahat ng iyon. Muli na namang naputol ang pagmumuni-muni ni Odie nang tumunog ang kanyang cellphone. Nag-flash sa caller ID niya ang mahabang numero at alam niyang international call iyon. Isang tao lang naman ang kilala niyang tatawag sa kanya mula sa malayong lugar, kaya hindi niya sinagot ang tawag. Wala siya sa mood makipag-usap dito. Marahang sinabunutan ni Odie ang sarili. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Taz? Nagpunta pa rin si Odie sa restaurant na sinabi ni Taz sa kabila ng malaking gerang nagaganap sa kalooban niya. Ayaw na sana niyang makipagkita sa binata dahil tiyak na may ipaparamdam na naman ito sa kanya na ayaw na sana niyang maramdaman uli. Pero mas nangibabaw sa kanya ang pagnanais na malinawan kung ano na ba ang meron sila ngayon. Kung tama ba siya na may damdamin pa rin para sa kanya ang binata o baka nag-ilusyon lang siya at masyadong malisyosa.
Kung magkakaroon siya ng lakas ng loob, baka ipagtapat na rin niya kay Taz ang takot niya na magmahal uli. Hindi pa pag-ibig ang nararamdaman niya para sa binata sa ngayon, pero sigurado siyang papunta na iyon doon. Lalo na kung hindi niya marerendahan ang kanyang damdamin. Na mahirap gawin lalo't parating may sinasabi at ginagawa si Taz na tumatago sa puso at buong pagkatao niya. Gumuhit sa isip ni Odie ang imahen ng nakangiting mukha ni Pluto. Bigla siyang nilamon ng konsyensya. Paumanhin, Pluto. Kahit ako, hindi ko alam kung ano nang nangyayari ngayon. Naputol lang ang pagmumuni niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago sinagot ang tawag ni Taz. Kung iisipin, late na ang binata sa usapan nila. Hey Taz. Nandito na ako. Nasaan ka na? Pasensya na, Odie. Hindi ako makakarating. Isinugod kasi sa ospital si Moria, kaya sinamahan ko muna si Monica dito. Binundol ng kaba ang dibdib ni Odie. Inaanak niya ang pinag-uusapan. Ano ang nangyari kay Moria? Ayos lang ba siya? Kumalma ka, Odie. Ligtas na si Moria ngayon. Mataas ang lagnat niya kanina, pero ang sabi naman ng doktor, maayos na siya ngayon. Nag-aalala pa rin ako. I-text mo sa akin kung saang ospital yan. Susunod ako. Okay, Odie. Pero huwag kang magmadali ha? Mag-ingat ka sa biyahe. Oo, mag-iingat ako. Nang putulin ni Odie ang tawag, natanggap agad niya ang text ni Taz na nagsasabi kung saang ospital naroroon ang mag-ina, pati ang room number ni Moria. Paglabas ng restaurant ay tumawag agad siya ng taxi at nagpahatid sa ospital. Pagdating sa ospital, dumiretso agad siya sa kwarto ni Moria. Pero agad siyang natigilan dahil sa tapat pa lang ng kwarto ay nakita na niya sina Taz at Monica na tila seryoso sa pag-uusap. Tatawagin na sana ni Odie si Taz, pero natigilan uli siya nang biglang yumakap si Monica sa baywang ni Taz at isinubsob ang mukha sa dibdib ng binata. Mabilis namang pumalupot ang mga braso ni Taz kay Monica. Nakaramdam si Odie ng matinding paninikip ng dibdib na para bang hindi siya makahinga. Alam niyang ang eksenang nakikita niya ang dahilan yon at hindi na rin naman siya iba sa kung anuman ang nararamdaman niya. Kaya tumalikod siya at naglakad palayo, wala sa sarili. Nanghihina ang pakiramdam niya at alam niyang bibigay na ang kanyang mga tuhod, kaya umupo muna siya sa hagdan na patungo sa emergency exit kung saan wala masyadong dumadaan. Paulit-ulit siyang huminga ng malalim para kalmahin ang sarili, para kahit paano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman sa kanyang puso. Hindi pa siya kailanman nasaktan ng ganito simula nang mamatay si Pluto. Naihilamos na lang ni Odie ang mga kamay sa mukha dahil sa realisasyon na parang malamig na tubig na gumising sa kanya. Gusto ko si Taz. Mas gusto ko siya kaysa sa inaakala kong magugustuhan ko ang isang tao. Bakit ba kailangan pa niyang ma-realize na gusto niya si Taz? May pangako siya kay Pluto na gusto niyang tuparin. At hindi rin naman niya kayang traidurin si Monica dahil nagkagusto rin siya sa lalaking gusto ng kaibigan. Sa gulo ng damdamin ni Odie, napatungangan na lang siya habang nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nakabuo siya ng desisyon, hindi siya mamamagitan kina Taz at Monica. Hindi naman siya nagpaparaya, inilalagay lang niya sa lugar ang kanyang sarili. Nakita niya kung gaano kalapit sina Taz at Monica noong kababalik lang niya sa Pilipinas. Kung hindi siya nagpakita sa dalawa, malamang ay matagal nang nagkamabutihan ang mga ito. Paano naman ang nararamdaman ni Taz? Naghihinanakit na tanong ng isang bahagi ng kanyang puso, ang bahaging gustong alagaan niya ang damdamin para sa binata. Mabait si Taz sa mga kaibigan nito, kaya hindi naman nakakasiguro si Odie kung may damdamin pa ba sa kanya ang binata sa nakikita niyang pag-aalala nito kay Monica. Hindi imposibleng nagkakamali lang siya, at ang kaibigan niya ang totoong gusto ng binata. Dahil kung tutuusin, imposibleng mahalin pa siya ni Taz pagkatapos ng pang-iiwan niya rito. Idagdag pa ang 2 taong nakapagitan sa kanila. Pero si Monica, nakasama ng binata sa mga nakalipas na taon. Paano mo ipapaliwanag ang mga naramdaman mo sa bawat haplos at titig ni Taz sa iyo? Pagpupumilit pa rin ang bahagi ng puso niyang ayaw isuko si Taz. Tinakpan ni Odie ng mga kamay ang mga tainga niya na para bang may magagawa iyon para hindi na niya marinig ang maliit na tinig ng boses niya. Tama na. Huwag mo nang alamin ang sagot. Mahihirapan ka lang lumayo.
Naputol lang ang pakikipagdebate ni Odie sa sarili nang tumunog ang kanyang cellphone. Humugot siya ng malalim na hininga bago sinagot ang tawag ni Taz. Odie, nasaan ka na? Nag-aalalang tanong nito. Hindi na ako tutuloy, Taz, pagsisinungaling niya. Tinawagan kasi ako ng mommy ko. Ayos lang ba ang lahat? Parang malungkot ka. Ayos lang ang lahat, paniniguro niya. Kailangan ko nang ibaba ang tawag, Taz. I-text mo na lang sa akin kapag may pagbabago sa kondisyon ni Moria. Okay. Magpahinga ka na, mukha kasing pagod ka. Magandang gabi, bulong ni Odie, kahit ang totoo ay paalam ang gusto niyang sabihin kay Taz. Ano? Umalis na naman si Odie sa tea house kahit oras pa ng trabaho. Oo, sir. Hindi naman po nabanggit ni Ate Odie kung saan siya pupunta. Okay. Salamat. Nakahinga ng maluwag si Odie nang marinig ang pag-alis ni Taz. Nakokonsyensya siya na inutusan niya si Daisy na magsinungaling sa binata, pero kailangan na niyang iwasan si Taz, kaya kailangan niyang magtago. Napabuntong hininga siya. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa, pero iniiwasan lang naman niyang maulit ang naging pagkakamali niya noon. 2 taon na ang nakalilipas, hinayaan ni Odie ang sarili na mapalapit kay Taz, kahit magulo pa ang kanyang damdamin. Ang nangyari tuloy, nabigyan niya ng maling pag-asa ang binata, at nasaktan niya ito ng husto. Hindi niya pwedeng bigyan uli ng puwang si Taz sa buhay niya, lalo at kung siya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pwedeng sabihin ng ibang tao na maarte si Odie, na duwag siya at walang lakas ng loob gumawa ng desisyon. Pero hindi naman naranasan ng mga taong iyon ang naranasan niya. Namatay ang lalaking mahal na mahal niya. Nakilala niya si Taz ng panahong nagluluksa pa siya. At higit sa lahat, nabansagan siyang masamang babae nang kumalat ang pagiging malapit niya kay Taz gayong 1 taon pa lang mula nang nawala si Pluto noon. Hindi lang siya nasaktan. Nasira din ang pagkatao niya. Sa totoo lang, natrauma siya dahil sa karanasan niyang iyon. Pakiramdam niya kasi parating may mga matang nakatingin sa kanya, sumusubaybay at humuhusga. Sa pagiging malapit uli ni na Odie at Taz sa isa't isa, pakiramdam niya bumalik siya sa nakaraan na tatakot mahusgahan ng mga tao. Kahit pa sabihing panibagong 2 taon na ang lumipas, hindi pa rin niya maalis ang makaramdam ng pagkailang sa mga sasabihin ng ibang tao, lalo na ang pamilya ni Pluto. Pakiramdam kasi niya, kung magkakaroon man ng patutunguhan ang relasyon nila ni Taz ngayon, parang pinatunayan na rin niyang tama ang mga tao noon na hindi siya naging tapat kay Pluto. Isang takot ang gumising sa diwa ni Odie, pagkatapos ay sumalubong sa kanya si Daisy na bakas sa mukha ang pag-aalala. Ate Odie, umalis na si Sir Taz. Okay. Salamat, Daisy. Pasensya na kung kailangan mo pang magsinungaling kay Taz, malumanay niyang sabi. Okay lang, Ate Odie. Alam ko namang may dahilan kayo, nakangiting sabi ni Daisy. Ay ate, tumawag pala si Sir Gardo. Agahan mo raw ang uwi para makapag-family dinner daw kayo. Naka-off daw kasi ang cellphone mo. Okay. May kailangan ka pa ba? Lumapit si Daisy, pagkatapos ay inilapag sa mesa niya ang isang maliit na box na may malaking pink na ribbon. Maligayang kaarawan, Ate Odie. Nagulat siya, hindi makapaniwalang sa kakaiwas niya kay Taz ay nakalimutan niyang kaarawan niya ng araw na iyon. Natawan ang mahina si Daisy. Sabi ko na nakalimutan mo, ate. Ikaw talaga. Nag-init ang mga pisngi ni Odie sa pagkapahiya. Pero napangiti na rin siya dahil sa pagiging maalalahanin ni Daisy. Oo nga eh. Salamat, Daisy. Walang anuman, Ate Odie, nakangiting sagot ni Daisy, saka magalang na nagpaalam para bumalik sa ibaba. Nang mapag-isa ay binuksan ni Odie ang regalo ni Daisy. Napangiti siya nang makitang kwintas na may pendant na Eiffel Tower ang nasa loob ng maliit na kahon. Alam talaga ng tauhan niya ang mga bagay na kinahihiligan niya. Dahil kaarawan naman niya, naisipan niyang mag-half day na lang sa trabaho at magliwaliw mag-isa nang makapagtago na rin kay Taz. Nagpaalam siya kina Sylvester at Daisy na binati uli siya ng maligayang kaarawan bago siya umalis. Gusto sana niyang tawagan si Gardo para batiin din, pero kapag binuksan niya ang phone niya, siguradong papasok lang ang mga text at tawag ni Taz. Mamaya na lang niya babatiin ang kakambal kapag nasa bahay na siya. Naghihintay si Odie ng taxi nang may kung sinong humawak sa mga balikat niya. Napasinghap siya sa gulat.
At kinabahan ng maisip na baka si Taz iyon, hinintay na lumabas siya sa tea house para hulihin. Nahanap din kita, Odie. Kumunot ang noo ni Odie nang makilala ang pamilyar na boses. Pumihit siya paharap at nanlaki ang mga mata niya nang sumalubong sa kanya ang lalaking kamukha ni Pluto. Ngunit mas bata ang itsura niya. Isang tao lang ang pumasok sa isip niya. Phaeton, ikaw ba yan? Oo, ako ito si Phaeton. Niyakap siya ni Phaeton sa kanyang pagkagulat. Maligayang kaarawan, Odie. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Odie sa malaking pagbabago ni Phaeton. Mula sa patpating binatilyo na naalala niya, naging matangkad at maskulado na ito. At ngayon nga, kamukha na nito ang kuya nitong si Pluto. Mamang-mama na tingnan kahit 22 pa lang ito. 8 taon ang tanda ni na Odie at Pluto kay Phaeton, kaya noong simula ng relasyon nila, 12 taong gulang pa lang si Phaeton. Nasubaybayan niya ang paglaki ng binatilyo, pero noong 16 na taong gulang ito, pagka-graduate ng high school ay nagpa siya itong sa New York na magpatuloy ng kolehiyo. Pero kahit nasa ibang bansa si Phaeton, madalas pa rin itong makausap ni na Odie at Pluto gamit ang messenger. Tuwing kaarawan ni Odie, nagpapadala pa si Phaeton ng regalo sa kanya. Isa na sa mga iyon ay ang notebook na may disenyo ng Eiffel Tower dahil alam nito kung gaano siya ka-fascinated sa turi na iyon. Umuwi si Phaeton noong mamatay si Pluto, pero hindi niya gaanong napansin ang binata dahil wala siya sa sarili ng mga panahong iyon. At isa pa, itinaboy niya ang mga tao sa paligid niya noon. Muling tinitigan ni Odie si Phaeton. Naglalakad lang sila noon sa village dahil nag-taxi lang sila pauwi. Wala pa kasing lisensya si Phaeton para magmaneho at hindi naman dinala ni Odie ang kotse niya para pagtaguan si Taz. Nagmerienda sila ni Phaeton at nagkwentuhan. Nang nagdilim na, inimbitahan niya ang binata na sumama sa family dinner nila ni Nagardo. Naging bahagi rin naman ng pamilya niya si Phaeton dahil sa tagal ng relasyon nila ni Pluto. Ang laki-laki mo na, Phaeton, komento ni Odie. Ipinatong ni Phaeton ang kamay sa ibabaw ng ulo niya. Oo, Odie. Mas matangkad ako kaysa sa iyo ngayon. Pabirong tinapik ni Odie ang kamay nito na nasa ulo niya. Iniwasan niya ang tingin ni Phaeton dahil nakikita niya ang imahen ni Pluto sa binata. Aba, Phaeton. Ilang taon ka lang sa Amerika, nakalimutan mo na ang kultura natin. Tawagin mo kong ate dahil mas matanda ako sa iyo. Leon naman ang tawag mo sa akin noon ha. Mumiti lang si Phaeton sa kanamulsa. Ayoko nga. At bakit naman? Sikreto, nakangising sagot ni Phaeton. May pasikreto-sikreto ka pang nalalaman, natatawang sabi ni Odie, saka nag-doorbell. Pero napansin niyang madilim sa loob ng bahay, kaya naisip niyang baka nauna na sa restaurant si Nagardo. Hindi kasi niya binubuksan ang kanyang cellphone. Sandali, titingnan ko lang ang telepono ko. Odie, ba't walang ilaw sa loob ng bahay? Tanong niya habang inoon ang cellphone niya. Pagkatapos ay sunod-sunod nang pumasok ang mga text ni Gardo. Paumanhin kung ngayon lang ako nakauwi. Umangat ang tingin ni Odie kay Phaeton. Nagulat siya sa sinabi nito at lalo siyang nagulat kung gaano ito kaseryoso ng mga sandaling iyon. Ha, bakit? Noong mamatay si kuya, wala akong nagawa para pag-aangin ang loob ko. Hindi rin ako nakapag-stay sa Pilipinas dahil nag-aaral ako noon sa New York. Gusto kong manatili at magluksa kasama mo, pero napagtanto ko na masyado pa akong bata noon para protektahan ka. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, babalik lang ako kapag kaya na kitang alagaan, seryosong sabi ni Phaeton. Tinawanan lang iyon ni Odie. Hindi naman iyon ang unang pagkakataon na sinabi iyon ni Phaeton. Madalas itong nag-i-email sa kanya at sinabing babalik ito kapag kaya na siyang alagaan. At alam niya kung bakit. Phaeton, hindi mo kailangang gawin ang hiniling sa iyo ni Pluto noon. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Bumakas ang pagkabigo sa mukha ni Phaeton. Gusto kitang alagaan, Odie. At hindi lang yon dahil sa pangako ko kay kuya. Umiti lang si Odie habang iling-iling. Kinuha niya ang duplicate key sa bag niya at binuksan ang pinto. Kadiliman ang sumalubong sa kanya, kaya sa tingin niya ay iniwan na nga siya ni Nagardo. Pasok ka, Phaeton. Ipagluluto na lang kita ng dinner. Sumunod kay Odie si Phaeton. At nagulat siya nang hawakan siya ng binata sa braso at ipihit paharap dito.
Lalo niyang ikinagulat nang yakapin siya ni Phaeton ng mahigpit. Sapat na ang pinagdaanan mo, Odi, bulong ni Phaeton. Dahil sa pagbulong nito, naging kaboses na rin ni Pluto ang kanyang boses. Ngayon, aalagaan na kita. Nangilid bigla ang mga luha ni Odi hindi lang dahil sa mga sinabi ni Phaeton. Bigla kasi niyang naalala si Pluto dahil magkaamoy ang magkapatid. Nang ipikit niya ang mga mata, naramdaman niya si Pluto sa boses, pabango at yakap ni Phaeton. Hindi niya napigilang yumakap din sa binata. Miss na kita. Pinaniwala ni Odi ang sarili na si Pluto ang yakap niya. Hindi tuloy niya napigilang umiyak ng umiyak. Kanina pa niya pinipigilan, pero hindi niya maiwasang hindi makita ang namatay na kasintahan sa nakababata nitong kapatid. Bigla siyang nilamon ng guilt dahil naalala niya ang mga nararamdaman niya para kay Taz. Pakiramdam niya, minumulto siya ni Pluto. Pasensya na, Pluto, pasensya na. Naputol ang pag-iyak ni Odi nang biglang bumukas ang mga ilaw at nakarinig siya ng malakas na maligayang kaarawan. Naunti-unting humina hanggang sa biglang tumahimik. Mabilis na humiwalay si Odi kay Phaeton. Pumihit siya paharap at sumalubong sa kanya ang kakambal at mga kaibigan niya na may suot na mga birthday hat at napansin din niyang may mga lobo pala sa buong bahay. May malaki ring tarpulin sa dingding na may nakasulat na maligayang kaarawan, Odi. Pero napako ang tingin ni Odi kay Taz na may hawak na cake na may kandila sa ibabaw, pero mas mabagsik ang apoy sa mga mata ng binata habang masama ang tingin sa kanya at kay Phaeton. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Odi ang matinding tensyon sa pagitan ni Taz at Phaeton habang unti-unting nabubunyag ang tunay nilang nararamdaman para sa kanya. Mapipilitan siyang pumili. Manatili sa nakaraan na konektado kay Pluto, o harapin ang bagong pag-ibig na pilit kumakatok sa puso niya. Kaya abangan natin,